Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At ito nga po, dumating na po sa The Hague, Netherlands, itong mag-ina na si Kitty Duterte at si Hanilet. Nako, alam nyo po, ito lang yung isang pinagtataka ko dito. Walang sumalubong na Inday Sara dito sa mag-ina. Diba? Mapapatanong ka, teka, kala ko ba okay ang pamilya nila? Sabi, merong mga nag-comment sa akin na wala naman daw awayan, okay naman daw yung pamilya Duterte. Bakit hindi sinundo? At hindi sinamahan etong mag-ina? Bakit walang Inday Sara doon sa ICC sa The Hague, sa labas, di ba? Yan ang tanong kagad natin. Bakit walang Sara Duterte na kumbaga umasiste o nag-assist dito sa mag-ina? Si Sara Duterte, kabisado na yung labas ng The Hague na yan. Di ba? Bakit wala si Sara para gabayan itong kanyang nakababatang kapatid? Ayan ang yan ang isa sa malaking tanong, At ngayon, eto po. Etong mag-ina, di ba dumalaw na nga doon. Hindi po sila hinarap ni Digong o hindi po sila pinayagan. At after ng ilang mga oras na sila'y nandoon sa The Hague, umuwi po silang walang nakakausap na Digong. Yun po ang nangyari. Ngayon, alam nyo, hindi ko maintindihan kung bakit marami po ang sa mga DDEBs ang parang naiinis sila dito kay Maris Umali. Sa totoo lang, nung pinanood ko yung video ni Maris Umali na naging kumbaga parang issue sa mga DDEBs, yung sinasabi na si Maris Umali daw po ay nagsalita ng matanda. Dito po kay Salvador Medialdea na noong time na ito'y sinugod sa ospital. Pero ilang beses ko pong pinlay yung video at nilakasan ko pa, tinapat ko pa nga sa tenga ko, gumamit pa ako ng headset, pinakinggan ko. Ang sabi ni Maris Umali, mata niya, hindi matanda. Na yun ang ginamit na parang pang sira o kumbaga pang cancel dito kay Maris Umali. Hanggang ito nga pati nga itong matandang si Ramon Tulfo ba yun? O Montulfo? Pinagsalita ng hindi maganda ito nga si Maris Umali. Medyo hindi na dapat ganon, di ba? Intindihin mo muna sinasabi ng tao kung talagang sinabihan, pinagsalitaan ba ng matanda si Medialdea or hindi. Kasi alam nyo, si Maris Umali, tagal ko na napapanood nito. Wala sa karakter ni Maris Umali na na hindi marespeto o yung bastos. Magaling na na newscaster si Maris Umali di ba? So ngayon po, dahil po sa insidente na yon ay parang ginagamit po ito ngayon ng mga DDEBs para i-cancel itong si Maris Umali. Pero alam niyo po ba na kung sino po ang pinakabastos na presidente? Pinakabastos na naging presidente ng Pilipinas? Walang iba kung hindi po si Digong. Bukod po sa mga nangahalik ito ng OFW na may asawa, merong mga video, kaya lang sa channel 2 ko nakita. Hindi natin pwedeng i-play dito. Nakita ko, merong mga video dyan na pakita na nga natin. Para makita nyo. Pero kasi, mahirap kasi ang channel 2, ang ABS-CBN. Minsan may copyright yung video nila Ito. Saan ba yun? Pakita natin President-elect Rodrigo Duterte standing pat on his controversial statement. Ito. Hindi ito ang unang Ayan palabiro si President-elect Rodrigo Duterte. Pero marami pa rin ang nang tila bastusin niya si GMA7 reporter. Nangahalik yan. Si Digong. Ayan. Kilalang pilyo at palabiro si President-elect Rodrigo Duterte. Pero marami pa rin ang nagulat ng Diba? Yan po yung
si Digong. Yan ang inyong pinakasabi nyo, magaling na presidente. Baka magaling lamang mamilit ng hahalikan kahit ayaw, namimilit. Ngayon, ito po. Si Digong po, ang masasabi ko pinakabastos. Bakit? Panoorin po ninyo itong balita na ito. Medyo matagal na ito, pero ito po ay maaring masamang karanasan netong si Maris Umali dito kay Digong. How do you deal with cabinet secretaries who are non-performing? Sir, I'm here. Will you be giving them a deadline? Papansin ka talaga sa atin yan. Mr. President. Umani ng iba't ibang reaksyon ang pagsipol ni President-elect Rodrigo Duterte sa aming reporter na si Maris Umali sa kanyang press conference noong Martes. Ayon sa tagapagsalita ng President-elect na si Attorney Salvador Panelo, kilala si Duterte na mapagbiro. Magiliw din daw Duterte. At nang humingi ulit ng tugon ng aming reporter, kumanta naman si Duterte. Ito naman po yung balita ng ABS-CBN. Ipe-play ko lang ng ganito. Kilalang pilyo at palabiro si President-elect Rodrigo Duterte. Ito, kitang-kita po dito kung paano po mambasto sa mga kababaihan itong si Digong. Pero kapag binabasto si Digong ng mga anti-Digong o anti-Duterte, nagagalit po itong mga DDFs. Pero sino ba ang unang nambastos? Panoorin po ninyo dito. Kilalang pilyo at palabiro si President-elect Rodrigo Duterte. Pero marami pa rin ang nagulat nang tila bastusin niya si GMA7 reporter Maris Umali na magtanong ito sa kanyang press conference noong Martes. Will you be giving them the deadline? Papansin ka talaga sa atin yan. Sir, leaving. Mr. President. Ulit. Ulit natin, ulit. Can I get an answer, please? Huwag nagaganda. Ulit natin. Mr. President. Sir, can I get an answer, please? Huwag nagaganda. Malayo ang tingin. Nagtawanan pa ang ilan na nakakita sa nangyari. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nainis kay Duterte dahil sa kabastusan nito di umano sa kababaihan. Marami rin ang nagalit na magbiro ito noong kampanya tungkol sa isang Australianong misyon. Nako, wag na natin ganito kasi sensitibo yung bagay na yun eh. Ngayon po, itong si Digong, masasabi nating notorious talaga to sa pambabasto sa mga babae. Wala tong pakialam sa mga mararamdaman ng mga kababaihan, di ba? Kung bastusin nga nito si Lenny, di ba? Kaya po, alam nyo, ito pong nangyayari na ito kay Maris Umali ay nangyayari na rin before dito kay ginawa na rin ni Digong. Ngayon po, ito po ang ginagawa ng mga DDFs sa dahig. Nagbibideo si Maris Umali, kino-cover niya kasi yung nangyayari doon sa dahig. Siya ang pinadala ng GMA. Trabaho lamang ang kanyang ginagawa pero ganyan po siya tinuturing ng ating mga kababayan doon po sa dahig sa Netherlands. Actually, hindi po bias si Maris Umali. Naghahatid lang po siya ng tamang balita, ng totoong balita. Pero dahil ito po ay salungat sa kagustuhan ng mga DDFs, salungat sa kagustuhan ng mga Duterte, salungat po sa mga panatiko ni Digong, syempre ayaw nila kay Maris Umali. Bakit? Ang gusto nila ay ang pagbabalita na katulad ng ginagawa ng SMNI.
Siyempre, ang SMNI, ngayon naman, wala na. Ang SMNI, vlogger na lang yan eh. Walang prangkisa yan. Nagre-reportera na lang yung mga yan. Newscastera na lang yung mga yan. Pero vlogger na lang yung mga yan. Wala po silang prangkisa. Hindi pa rin po binabalik ng Kongreso. Kaya po, dahil nga, alam naman natin, fake news ang SMNI. Hindi naman ipapasara ng YouTube at ng Facebook ang mga social media account niyan kung hindi po yan mga fake news at hindi po mga hindi po mga bias. Karamihan po mga disinformation ang nilalabas nitong SMNI, di ba? Na patunayan na natin yan doon po sa Congress hearing na kung saan nakulong pa nga itong si Eric. Di ba? Dahil nga po sa pagpe-fake news kay House Speaker. So, eto po talaga ay kumbaga talagang gusto lang po ng mga DDFs na meron lamang po mapag-initan. Meron lamang silang kumbaga magkaroon ng ibang tao na mapapag-initan nila, mapapagalitan nila dahil sa nangyayari dito kay Digong. 'Di ba? So yung pambabastos po kay Maris Umali, nangyari na po 'yan noong pa pong matagal na po 'yan, matagal na. Kaya po, ako po kumbaga, parang sabi ko talaga ang mga DDS, kung ano ang utak ni Digong, ganun din po ang utak ng mga DDFs. Ngayon, kapag po sinearch dito sa YouTube, kunwari, isi-search mo ay, nakainaan muna natin. Kunwari, ay isi-search mo ang pangalan na Kitty Duterte. Eto, kauna-unahan kagad, lumabas, Kitty Duterte. Ayan. Ayan po Kitty Duterte, sinearch natin. Tapos pumunta tayo sa video. Ayan. Video po, punta tayo dun sa video, video na option. Ayan. Makikita natin, eto si Maris Umali. At GMA po yan, yung kanyang, ayan, nasa baba, GMA. Hindi makita, hindi ganong maliwanag. Hindi ganong makita Okay, yan po yung nakalagay, GMA. Ito, GMA na video. Ito po, ABS-CBN po ito. Ito ABS-CBN. Ito, ipe-play natin Tignan nyo, ipe-play natin yan, ABS-CBN. Yan po pakinggan po ninyo Okay, i-pause muna. Ayan po malaking-malaki yan. Medyo lang, malaki-laki na yung konti yung ABS-CBN na logo. Ayan po. ABS-CBN po itong video na ito. Ayan. Okay, si Maris Umali po, GMA. Pero ito po, ABS-CBN po ito Tingnan niyo po. Ay, umiit. Hi, Miss Kitty. Naka-schedule ka bang dumalaw ngayon? Ayan. So, dyan po, sa part na yan ng video, tinanong po nung reporter si Kitty kung dadalaw daw po. At parang hinatak siya nung nanay. Siguro nakita ni Hanilet na taga ABS-CBN etong babae. Kasi mga naka-uniform sila dyan tignan nga natin kung lalaki itong video na ito. Okay, dito po kasi, try natin dito sa isang player. Wala dito. Okay, ito. Ito tignan nyo lumalapit yung babae. Ayan. Ayan, magtatanong Hi, Miss Kitty. Naka-schedule ka bang dumalaw ngayon? Ayan, hinatak. Hinatak. Kitang-kita nyo, hinatak ni Hanilet. Hi, Miss Kitty. Naka-schedule ka bang dumalaw ngayon? Ayun, hinatak.
Nakita nyo naman po, hinatak po nung nanay niya si Kitty at parang ayaw pasugutin doon po sa reporter. Ngayon po, balik tayo doon sa video ng ABS-CBN. Kasi yun, dinownload ko na yun eh. Hinaan ko na lang. Ito po, mismong ano po yan, ABS-CBN, click ko yan. Tignan natin kung lalabas. Ayan, ABS-CBN, balik po tayo doon sa video. Makikita po dito sa may latter part ng video, iba na yung mukha na. Si Maris Umali ba yan? Parang nag-iba itsura ni Maris Umali. Eto, ayan yung video. Yan yung kasudlong ng video. Ayan, na kung saan ay hinatak ni Hanilet etong si Kitty. Ayan po. Iba na yung nagre-report. Ayan, kung makikita nyo, iba na yung nagre-report dyan, maya-maya. Iba na. Ganyan po silang magpalabas ng fake news. Yung mga kampo ng mga DDFs. At napakarami pong nagre-upload ng video na yan at ang sinasabi, pahiya daw o inisnab daw ni Kitty at ni Hanilet etong si Maris Umali. Pero hindi po si Maris Umali ang nagre-report dyan. Kung hindi, ito po ay report ng ABS-CBN. Ikiklik ko yan Ayan ikiklik ko yan Ba't napunta sa portal ng ABS-CBN? Ito po yung report ni Maris Umali. Ito, si Maris Umali po. Ayan Ayan. Ito po yung report. Hali ngayon nang dumating dito sa Scriveningen prison ang common law partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet at ang kanyang anak na si Kitty. Sila po ay pumunta dito. Medyo, diba? Yan yung report ng GMA at hindi po si Maris Umali yung inisnab o hindi sinagot ni Kitty nung nagtanong. ABS-CBN po yung kanina. Ngayon po, ito po, GMA. GMA yan. Ayan GMA News Diba? Kaya, fake, gumawa na naman ng fake news. Etong mga DDFs na ito. Ito po yung babae. Ito, yan yun. Yan yung babae. Ito sa GMA to makikita nyo po dyan. Ito pong naka-hoodie na ito, naka-jacket na to, yan po yung nagtatanong kay Kitty na hindi po pinansin. Taga-GMA yun. Taga ABS-CBN yun, yung inisnab. Kaya, syempre, ano ba asahan natin dito sa mga DDFs na ito? Syempre, ang gusto nilang palabasin, si Maris Umali, inisnab ni Kitty at ni Hanilet, kahit na hindi naman po ito totoo. Kahit na yung pong video ay in-splice nila, kinrap nila, pinutol-putol para magmukha na si Maris Umali yun. Lalagyan nila ng caption. Napakarami pong nag-ano yan. Mali yun. Hindi po si Maris Umali yun at hindi po bias ang mga media dyan. Pinapalabas lang po nila yung katotohanan ng mga nangyayari at ang kanila pong ginagawa ay tamang pagbabalita. Bakit? Kasi may prangkisa sila. Hindi sila pwedeng mag-fake news. Hindi sila pwedeng gumawa ng maling balita o maling information ang kanilang maibibigay sa taong bayan. Responsable ka dapat na journalist kapag ikaw ay nagtatrabaho like katulad niyan sa mga may prangkisa na network like ABS-CBN, GMA, News 5, UNTV, PTV4, sa mga teleradyo serbisyo, 'di ba? Yung mga sub-channel o ng ABS-CBN. Dapat pag ikaw nagbabalita ka diyan, tama. Accurate ang iyong mga info na ibibigay, yung tamang balita. Hindi katulad ng SMNI na kahit mag-fake news sila na mag-fake news, parang hinahayaan na lang nila. Etong SMNI na gumawa ng mga fake news kasi nga wala naman silang prangkise. Hindi na sila mapaparusahan. Kaya nga ang nagpaparusa na lang sa kanila ay katulad niyan, nawala yung mga channel nila sa YouTube, nawala din yung mga page nila sa Facebook kasi 'di ba nagbabalita sila ng mali, 'di ba? May mga violation sila na ginagawa.
So dito po hindi po totoo na si Maris Umali yung inisnab ni Kitty. Bagkus ito po ay reporter po ng ABS-CBN. Siguro nakita ni Hanilet, may ABS-CBN logo yung damit, kaya hinatak si Kitty. So yan po ay isa lamang din pagpapatunay na sila yung bias. 'Di ba? Sila yung bias kumbaga ayaw nila sa ABS-CBN kasi tama yung ibabalita nito, tama yung binabalita. Saka isa pa, 'di ba, pinasara nga ni Digong ang ABS-CBN dahil nga, 'di ba, hindi daw na-play yung kanyang video o campaign commercial noong 2016 election, 'di ba? Kaya pinag-initan ni Digong nung nanalo na siyang presidente, pinasara niya ang ABS-CBN. 'Di ba? Kaya kumbaga etong mga nangyayari na ito, wala pong pambabastos na ginawa si Maris Umali kay Medialdea. Hindi ko na ipe-play yung video, basta nakita nyo na tsak yan. Ang sinabi ni Maris Umali, yung mata niya. Yung mata niya. Meron mang dun sa word na salitang yung matanda. Yung kasama niya, siguro ang nagtatanong, yung matanda. Tapos sumagot si Maris Umali, yung mata niya. Pero tapos na yun 'di ba? Wala namang masama doon sa sinabi ni Maris Umali kay Medialdea kahit na totoong tinawag na matanda. Kasi ano ba tawag mo doon? Teenager. 'Di ba? Matatawag mo ba teenager si Medialdea? Lalo magagalit 'yung pag tinawag mo teenager, hindi na nga makagulapay hindi na nga makatayo 'di ba? Mas mabubuisit 'yun pag tinawag mo teenager. 'Di ba? Ang tunay po na may ginagawang kabastusan ay si Digong, 'di ba? Sinipulan niya si Maris Umali. Actually, nung time na 'yon, nagtrending yung post ni Rapi Tima na asawa ni Maris Umali na kinokondena yung catcalling na ginawa ni Digong dito kay Maris Umali. So, yan lang po, nilinaw ko lang po, hindi si Maris Umali yung nasa video na hindi sinagot ni Kitty o inisnab ni Kitty, kundi reporter ng ABS-CBN. At etong si Maris Umali ang nakaranas po ng pambabastos kay Digong noong nanalo itong presidente noong 2016. Incoming president pa lang siya noon, hindi pa siya presidente noon, bastos na siya. So lalo pong naging bastos nung naging ito'y presidente. At hanggang ngayon, 'di ba, nakita niyo naman kung paano po sinisira ng mga DDEBs etong si Maris Umali na napakatagal na po sa GMA at kumbaga ito ay isa sa mga reporter na masasabi nating may integridad, kredibilidad at talagang pagtrabaho napaka-professional. Ibang klase talaga kapag sinabi mo yung pangalan Maris Umali, professional yan. Kaya po hindi na natin kumbaga mas makikita natin yung pambabastos ng mga DDEBs, ng mga Digong, Duterte, DDS ayoko sabihin yun yung Duterte hard supporter, D-hard supporter, pangit hindi bagay. Maganda Digong dumb supporters, yun na lang siguro, mas maganda pa kasi sila yung mga dumb talaga. Diba? Ngayon, ito po, meron pong ako ipe-present pa sa inyo isang video. Makikita po dito kung gaano ka-professional itong si Maris Umali. Now, Maris, speaking of professionalism, I would have to commend you na at least you stood your ground. Lumalabas ngayon doon sa social media yung video nung actual na press conference kung saan sa kalagitnaan ng pagtatanong mo doon sa ating incoming president ay nag-catcall siya, kumbaga sinipulan ka niya, sumipol siya sa iyo. Can you give us an idea, kasi from your point of view, paano ba ito nangyari and how did it affect you as a journalist, Maris? Alam mo, Cara, yung press conference na yon, of course, we have Attorney Sal Panelo to supposedly moderate the press conference, being the spokesperson. Kaya lang, nung pagkakataon na yon, parang
kahit sino pwedeng magtanong, kahit na magtaas ka ng kamay, parang hindi naman tinatawag talaga kung sino yung susunod. Walang listahan ng pagkakasunod-sunod. In the past, I've been covering the presidents, yung mga previous presidents, and nakikita talaga natin na merong order kung sino yung susunod na magtatanong para hindi magsisigawan, hindi magtataasan ng boses, hindi magkakagulo, in other words. Pero during that time, parang wala pang ganung klaseng order. Kaya parang kahit sino pwedeng magtaas ng kamay, yung iba nagsasalita na lang bigla. So parang kumbaga para makuha mo yung atensyon ni President-elect Rodrigo Duterte, kailangan medyo lakasan mo talaga yung boses mo o itaas mo yung kamay mo. So that was what I did kasi lahat nagtataas ng kamay, lahat may gustong itanong. Nung narinig niya yung pagtatanong ko, yung first part of my question, parang napansin ko kasi siya na hindi niya alam kung nasa nanggagaling yung boses. I was at the back kasi nag-report pa ako live sa 24 Oras during that time, so medyo nahuli yung pagpasok ko dun sa mismong press conference. So I just told him na, "Sir, I'm here," in the middle of my question, para hindi ko na siya hayaang pang maghanap kung nasaan yung boses nang gagaling. Doon na niya sinagot na parang nagpapansin daw, tapos sumipol na, and then later on, kumanta. I must admit, talagang nakakagulat na merong ganong statement or may ganong actuation from the President-elect himself. Pero I continued to concentrate on my question kasi nga maingay, may nagtatawanan, may nambubuyo, may nang aasar, ganyan. Tapos meron na rin gustong magtanong. And I have to get my answer. That's why I stood my ground and then talagang nilakasan ko yung boses ko na, "Sir, can I get my answer?" Because kahit na ano yung naging situation, inisip ko na lang na I must understand na talagang baka pala biro lang talaga itong si President-elect Duterte based from how I know him o kung ano yung mga alam ko dun sa mga coverages sa kanya ng mga ibang reporters. So, minentain ko na lang yung composure ko. I tried to understand what the situation was and tried to get my answer, which I did. Siya naman, after doing his stunt there, sinagot naman niya ang ating katanungan, Kara. Pero after that ba, Maris, may lumapit ba sa'yo from his media or from his media staff, at least yung kanyang mga coordinators, to at least apologize for yung ganitong klaseng actuations? Kasi alam naman natin na catcalling is sexual harassment. Alam mo, Kara, wala. From their end, walang lumapit o nakipag-usap man lang. I'm not expecting any apology, pero wala man lang na nakipag-usap from their end. Iniintindi natin yan because sa mga coverages natin sa kanya, talagang sinasabi niya na ganun talaga siya. And meron pa nga siyang sinabi na pabiro nung previous press conference na baka hindi raw perfect si God because He created him that way. And meron pa siyang sinabi na kapag daw nagbago siya, hindi na siya si Rodrigo Duterte. So, again, iniintindi natin, it may have been improper from a president-elect, but of course, we will continue to do our job and we are not expecting any apology from him. Personally, Kara. And with that, maraming salamat sa iyo, Maris Umali, nag-uulat mula sa Davao City. Yan, napanood nyo na, hindi ko na hahabaan ng explanation. Kung ikukumpara po sa mga DDEBs at kay Maris Umali, walang-wala po ang mga DDEBs. Magmumukhang mga ugaling squatter ang mga DDEBs talaga kaysa kay Maris Umali. So, kayo na bahalang humusga. Kung ano man po ang inyong opinion dito sa ating topic na ito, paki-comment nyo lang po dyan sa baba. So, yun lamang po. Maraming salamat. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, huwag kayo maniniwala sa fake news. Mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.